Hi, friends. You know, the modern flags that we see flying from the top of Capitol buildings or out in front of patriotic homes really stem back from the times of battles being fought between warring nations. These beautifully designed and intricately colored banners were flown high above the battlefield, so the warring forces were able to identify amid the chaos and the smoke and the fog of war where their forces were rallied and where they were fighting the battle. And if you could capture your enemy's flag, it was considered the highest honor. Wonder if that's where we got the game Capture the Flag. With the changes in war, now these flags also represent a little more of a demarcation and identification of different nationalities. Today, the flags that represent the different nations of the world are very colorful and diverse, and all of the colors and the shapes have a specific meaning. They're easy to distinguish and recognize from one another. But perhaps one of the most interesting flags in the world is the flag of the Philippines. This is unique because it is flown differently in times of peace than it is in times of war. During times of peace, the Filipino flag that's composed of red, white, blue, and yellow is flown with the blue side up. But in times of war, they flip it around and the red side is up because there they're willing to make sacrifices of their blood to defend the freedom of the country. In the same way that an embassy that is situated in a foreign country flies their flag while still surrounded by another nation, Christians are supposed to have the flag of God's love flying in this fallen world. You can read in the book Song of Solomon, chapter 2, verse 4, "His banner over me is love." Love is the flag that identifies Christians as a unique kingdom even here in the world. So friend, the big question is, how are you flying your flag? Friends, if you enjoyed what you've just seen, we'd like to invite you to subscribe to the Amazing Facts channel. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kami po ay tuloy-tuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa karapatang tayo po ay nagagamit sa banal na gawain at sa pamamagitan ng programang ito ay dumadami pa po ang nagnanais na malaman ang kalooban ng Diyos at ang ganapin ang kanyang mga kagustuhan. Ako po mula inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, sa pagpatuloy po ng ating pag-aaral sa Aklat ng Jeremias. Muli po natin makasama si Pastor Elioma. Welcome, Pastor, sa ating programa. Salamat, Pastor, na maaari nating ipagpatuloy ang ating pagtalakay at magiging pagpapala ito hindi lamang sa atin, kundi sa ating mga masugid na mga taga-subaybay. Ang ating pong pag-aaral sa linggong ito ay nasa ika-4 na leksyon at ito po ay pinamagatang pagsaway at parusa. Sa pamamagitan po ng pag-aaral nito, makita po natin ang isang parang kakaibang kaisipan na kung paanong si Jeremias yung gumagawa ng pagsaway, ay siya naman yung gustong parusahan. At the same time, ay dito rin naman ay may parang counter ba yung Huda na siya rin ay gustong sawayin. So, ang kakaibang pag-aaral nito ay kapupulutan natin ng aral na sana po ay maakay tayo sa pagganap ng kalooban ng ating Panginoon. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna po idadako sa ating panalangin. Pangunahan natin ni Pastor Elioma. Inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, minsan pa po ay guguguli namin ang oras na ito ng pag-aaral ng inyong banal na salita. Sa aklat ng Jeremias ay nais naming maunawaan ang inyong panukala at pagpatnubay sa aming mga buhay. Salamat po na inyong ibinigay ang pabalita sa propetang Jeremias na magpapaalaala sa amin na malapit nang dumating ang kaparusahan at ang pagkagunaw ng sanlibutan. Kinakailangang ihanda namin ang aming mga sarili sapagkat ikaw ang Diyos na magbabalik at tatanggap sa amin upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. At samantalang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik, nawa ang pag-aaral namin ngayong araw na ito ay magiging isang pagpapala at kapupulutan ng mga aral na siyang magpapalakas sa aming pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, Pastor. Pastor, sa ating pag-aaral ay ano naging damdamin mo noong mabasa mo leksyong ito? Na ipagpalagay natin ikaw halimbawa ang sinugong propeta na meron kang mensahe upang sawayin ang bansang Huda, ay pagkatapos ikaw naman yung sasawayin din.
At Ay- bandang huli parurusahan pa. So anong yung damdamin nung makita mo ito? Alam mo, Pastor, ayan ay hindi lamang sa mga propeta kundi sa mga naglalingkod sa Panginoon na naordinahan, kagaya nating mga pastor, ay dumarating din ang ganyang mga karanasan sa atin. Pati sa matatanda sa iglesia, ay dumarating na kung minsan pag tayo merong sasawayin sa iglesia, ay mamaya ay babalik yung pagsaway at pati ang ating mga kaanib sa sambahayan ay nagiging kalakip nito na sila rin ang sinasaway na kasama natin. Imbis na makinig sila at tahakin yung payo na ating ibinibigay, ay ibinabalik nila kung minsan yung pagsaway sa atin at tayo yung nahihirapan Tayo napipighati dahil ayaw nilang makinig. Ito yung kalaragayan ng Israel nang ayaw nilang pakinggan ang pabalita ng Diyos sa magitan ni Jeremias. Pastor, parang ganito ba yung kalagayan? Sa isang iglesia, isasabihan mo na, mga kapatid, ay huwag po natin ginagawa mga ganitong mga bagay. Ay sasagutin ka lamang na, ay dapat magpakita ka rin ng mabuting halimbawa. Ikaw naman ngayon ang hahanapan. Anong pakiramdam ng ganon? Ay, ang pakiramdam ay kung minsan ay dumarating din tayo sa punto at mamaya ay makikita natin na Parang gusto nating umurong na rin na, Oo. bahala na nga kayo. at yung pakiramdam na parang napakabanal nila at tayo naman ay parang may kulang sa ating spiritual na pangunguna, pero huwag sanang ganon. Ang ating leksyon ay pinapatnubayan tayo na manindigan tayo doon sa tama, ibigay pa rin ang pabalita, ipanalangin pa rin ang mga taong nagkakamali, sapagkat yun ang nais ng Diyos na makita. Yung likas niya ay dapat makita sa atin na nagpapatuloy, na naglilingkod, kahit na sa panahon na tayo'y tinutuligsa. Okay, so Pastor, pagpatuloy na sa ating leksyon, dito makita natin, ang Biblia ay nagpapahayag ng dalawa lamang na pagpipilian. At binanggit sa ating leksyon. Ito yung pagsunod o hindi pagsunod sa Panginoon. So paano ito naging karanasan ni Propeta Jeremias sa kanyang pakikitungo sa bansang Huda? Now, ang bansang Huda, kagaya ng napag-aralan natin noong nakaraan, ay sila, pagka pinagpapala, nakakalimutan nila ang Panginoon. Pero sa panahong sila ay nagigipit at may mga kahirapan, may threat na dumarating ng kanilang mga kalaban, mayroong taggutom na darating, ay kanilang lumalapit sila sa Panginoon sa ganitong panahon. Pero pagka nasa panahon ng kaginawaan, ay malayo sila sa Panginoon. Kaya dito nakikita natin, nakakondisyon yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sa panahong in prosperity, yung kaginawahan, nagtatapat sila. Pero sa panahon ng kahirapan, iniiwan nila ang Panginoon at kung minsan ay sinisisi pa ang Panginoon. At yun ang ating mapapansin mamaya sa ating pag-aaral. So maaaring ito yung nagaganap din sa ating mga buhay. Sa panahon na pinagpapala, ay parang napakadaling sabihin, purihin ng Panginoon. Pero sa mga panahon mahirap, ay para namang gusto rin natin sumbatan ng Panginoon. At kung minsan nagkiklaim tayo ng salita ng Panginoon at kapag hindi binibigay, ay para sinasabi natin, pinabayaan na tayo ng Panginoon. So Pastor, dito pinakita ngayon ang kahalagahan ng nagtitiwala sa tao at ang kahalagahan din na nagtitiwala sa Diyos. Ang tao, pinapahalagahan niya ang pagtitiwala sa tao. Sa oras ng kanyang pangangailangan, ng kanyang isip, lalapitan ng tao. Pero ang sabi ng Panginoon ay ito ay kamangmanga sa Kanya. Kaya nga dito sa karanasan ng bansang Huda na naroon si Jeremias, ang pinagtiwalaan nila ay ang Ehipto, ang armada ng kanilang mga kanugnog na bayan, hindi yung magtiwala na ang Diyos ay pagsasanggalang sila sa kanilang mga hinaharap na mga kahirapan. Ito'y napakapiligrong bagay. Sapagkat kung ilalagak natin ang ating pagtitiwala sa tao, kagaya ng iyong binanggit, ganun din naman sa mga kapangyarihan at puwersa ng militar na ipagtatanggol sila sa panahon ng kagipitan, ay napansin natin na ito'y walang kabuluhan. Walang magagawa ito sa panahon ng paghihirap at pagdarahop. Pastor, paano natin titingnan ang mga talatang ito sa konteksto ng tinatawag nating dakilang tunggalian o yung Great Controversy? Now, Pastor, nakikita natin na tayo ay mayroong tinuturo at yun ang tiro ng Biblia, bagamat hindi mababasa yung concept na malaking tunggalian, kundi makikita natin na mula nang ang tao ay magkasala at si Lucifer doon pa sa langit ay naghimagsik sa Diyos, nagsimula yung paglalaban ng masama at ng mabuti. At ang bayan ng Diyos na dapat nasa panig ng mabuti. Pero kung minsan napapahalo tayo doon sa kabilang bahagi. Pag gumagawa ang bayan ng Diyos ng hindi tama, ito ang mabigat na doon nagiging bahagi tayo nung kadiliman na yung puwersa na hindi mabuti. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga,
dapat ay lagi tayong conscious na sa araw-araw, sa bawat sandali, tayo man o ang ating sambahayan o ang buong iglesia, kasama at kalakip dito sa malaking tunggaan, dito sa pakikipagbaka. Ano man ang gagawin natin, ay na ipinakikita natin kung sino ang nananalo, ang Diyos ba o ang kaaway. Oh, at kung saan ba tayo nakapanig. So yung binanggit mo na tema ng banal na kasulatan na naroon yung tunggalian, ano? Lahat nating karanasan, ito yung sinasabi ng pastor, ha? Lahat ng karanasan natin ay sana ay tingnan natin sa konteksto ng may malaking tunggalian. Sa tunggalian na yan ay may digmaan sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. At sa mga pangyayari na gaganap sa mundong ito, ay talaga makita natin na tayo ay damay. Sapagkat kung tayo magpapasyang gumawa ng hindi maganda, ay di pumapanig tayo sa kabila. At kung tayo naman ay nagtatalaga sa Panginoon, ay di tayo naman ay makita natin na kakampi ng sa Diyos. So, dito lamang talaga sa dalawa, paggawa ng mabuti at paggawa ng masama, narito talaga ang ating buhay. Dito umiinog ang mundo sa kung kanino tayo nakakampi, sa kaaway ba o sa Diyos. Tama yon. Kaya nga, wag nating pansinin na hindi natin laban ito eh. Laban ito ng Panginoon. Pero kaya nga, hindi natin kaya itong tayo lamang mag-isa. Dapat kasama ang Panginoon at yung pagtitiwala, yun ang dinidiin dito, yung trusting in God, yun ang nagiging parang ating puwersa na nagmo-motivate sa atin na gumawa ng mabuti. So, sa ganitong kaisipan, Pastor, ay napakahalaga na tayo palaging mayroong tamang pagpili at pipiliin natin ang sumunod kaysa sa hindi pagsunod. Kasi nga, sa banal na kasulatan, talagang dalawang bahagi lang eh. Ikaw ba ay kakampi ng Panginoon o laban sa Panginoon? Ikaw ba'y kasama niya nag-iipon o ikaw ay nagkakalat? Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. So, ano man ang ating ginagawa mga kaibigan, ano man ang pasyang ating gagawin, ay huwag nating kakalimutan, gumagawa tayo ng mga pagpili. Sa ating bang ginawang pagsasalita, sa ating bang mga ginagawa, sa ating bang mga impluensya, ay masasabi nating tayo ay nakapanig sa Diyos o tayo ay pumanig sa kaaway. So sa ganitong mga bagay mga kapatid, mga kaibigan, ay sana po ay palaging maging malinaw sa ating kaisipan ang dakilang tanggalian sa pagitan ng mabuti at masama sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. At ang susi dito, Pastor, nais kong inyong basinin, balikan natin yung talatang 9 dun sa iyong binasa. Ganito ang wika sa Kapitulo 17, talatang 9. Ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat na bagay at totoong masama, sinong makaalam? Linawin natin, pag sinabi nating puso, Pastor, ay hindi itong organ dito na cardiac na sinasabi natin na pinagsisimulan, pinaglilinisan ng dugo na umiikot sa ating katawan, na pisikal. Pero ang pag sinabi ng Biblia na puso dito ay hindi po ito eh. Ito po eh. Yung kaisipan. Yung kaisipan. Yung nandoon napipilter yung tinatanggap nating mga balita, mga salita. Kasi pag nakarinig tayo ng salita na hindi mabuti, ang response ng ating puso ay ano? Ay gumanti, di ba? Pagka naman tayo ay medyo nagigipit, ang tendency ay magsinungaling. Kaya hindi po ito nanggagaling dito. Saan nagsisimula? Dito po sa kaisipan. Kaya ito'y mandaraya talaga eh. Dapat ito yung bantayan. Dito sa malaking tunggalian na sinasabi natin kanina, nagpapasimula po ang digmaan ay dito eh. Yung pagpili, sinabi mo kanina, sa bawat gagawin natin, awat didesisyonan natin, ay very crucial na dapat ay iisipin nating mabuti. Kasi pagka nasabi na natin, nakagawa na tayo ng response natin, ay mahirap nang bawiin eh. Nakita na ng tao, narinig na nila, kaya bantayan natin. Sabi dito ay deceitful eh, ang puso. At saka dito nga pinakita, ang tao kasi ay mayroon talagang pagkahilig sa kasamaan, sa kasalanan, dahil tayo makasalanan, kaya talagang mapandaya. O siguro masasabi natin na kung minsan tayo nagsasalita ng double meaning o contradictory meaning na para bang sabihin ko, ingat ka ha, pero maaaring isipan ito na pwede ko sabihin na mag-ingat ka talaga o yung banta ba na mag-ingat ka. O kaya naman yung kasabihan ba na ano bang hawak kong itlog? Ito ba'y basag o hindi? Ay pag sinabi mong basag, edi hindi ko papakita ko yung buo. O pagka sinabi mong buo, edi aking babasagin. So nandoon yung pandaraya na talagang gusto nating ipakita talaga na ito'y pinahayag nating tayo makasalanan. At sa ating mga Kristiyano, Pastor, ay magandang malaman ng ating mga kapatiran at ng mga taga-subaybay na kung minsan ay nagkakaroon tayo ng hypocritical na paraan ng pakikidil sa mga tao. Yung hindi normal na tayo ay nagpapasya,
na nagsasabi mabuti ang ating pakikitungo, pero sa loob. Ito yung tinatabi, ito yung puso eh. Ano yung naroon sa loob natin na hindi nababasa at nakikita eh. Yun yung nakikita ng Diyos. Doon niya tayo hinahatulan kung tayo ay matuwid o hindi. Sa tingin ng iba, ay ang bait-bait ni Pastor Casimiro eh. Nagpapakain, naglilibre ng pamasahe. Pero anong sinasabi mo sa loob? Ano yung sinasabi mo na ang Diyos lamang at ikaw ang nakakaalam? Talaga bang ikaw ay meron noong masayang paglilingkod o napipilitan lamang tayo sa loob? So dito nga pinapakita ang mga Israel, yung mga taga-Huda, ay tuloy naman ang kanilang mga seremonyales na ginagawa sa templo. Pero ang kanilang puso ay masama sa harapan ng Panginoon. So Pastor, ano ba yung mga kahindik-hindik na kasalanan na ginawa ng mga taga-Huda Now, sa ating pag-aaral? Kung babasahin natin, Pastor, dito sa Kapitulo 17, ang talata ay 1 hanggang 4, ating pong baybayin. Ganito ang wika. Ang kasalanan ng Huda ay nasulat ng panulat na bakal at ng dulo ng diamante, nakintal sa kanilang puso at sa mga sungay ng inyong mga dambana. Habang naalala ng kanilang mga anak ang kanilang mga dambana at ang kanilang mga asera sa tabi ng mga sariwang puno ng kahoy sa mga mataas na burol, o aking bundok sa parang, aking ibibigay sa pagkasamsam ang iyong mga tinatangkilik sa lahat ng iyong lupa at ang lahat ng iyong mga kayamanan at ang iyong mga mataas na dako dahil sa kasalanan sa lahat ng iyong hangganan. At ikaw, sa makatuwid bagay ang iyong sarili, mawawalan ka ng iyong mana na ibinigay ko sa iyo at paglilingkurin kita sa iyong mga kaaway sa lupain na hindi mo nakikilala, sapagkat pinapagningas ninyo ang aking galit na magniningas magpakailanman. Ano itong mga kasalanan na binanggit dito? Naubaybayin natin. May mga ilan, Pastor, napag-aralan natin, pero magandang reviewin natin. Yung paglilingkod sa ibang mga Diyos-Diyosan. Yung pangangalo niya. Pag sinabing pangangalo niya rito, hindi lang yung relasyon ng mag-asawa, kundi yung relasyon ng tao ito sa Diyos. Sa Diyos yun eh. Na ang tingin ng Diyos, pag tayo naglingkod sa ibang mga Diyos na ipinapalit natin sa Kanya, maaaring ito'y material na bagay, edukasyon, pamilya, sweetheart, asawa. Kung pinapahalagahan natin sila na mas higit kaysa Diyos, nagiging adultery ang relationship natin. Tayo'y nagtataksil sa Diyos na ating pinaglingkuran. Ikalawa, ikatlo ay sila'y makasarili. Hindi nila tinitingnan yung pangailangan ng kanilang mga kapwa. Kaya yung napansin natin dito ay yung oppression, yung pagpapahirap sa mga dukha. Iba pa dito ay mapapansin natin na sila, yung mga tao na sa panahon na sila ay meron, ay nag-iimbak sila pero hindi nila isineshare ito. Yung kanilang mga kayamanan at mga pagpapala at yung hindi pagkilala na sila pala ay nagkakamali na. Na iba na yung daan ng kanilang tinatahak. Ito yung ilang mga kasalanan na mababasa natin sa aklat ng Jeremias na laging dahilan, kaya ang Diyos ang sabi niya ay pahihintulutan ko kayong maging alipin sa ibang mga lupain. Sapagkat ang inyong kasalanan ay itinatak, isinulat sa inyong mga puso. Okay, Pag-aaralan natin ito mamaya. Pastor, sinabi rito yung ang kasalanan ay nakatatak sa kanilang mga puso. Pwede bang maipaliwanag natin ito? Kasi siguro sabi natin na sa ating panahon ngayon, Pastor, marami mga tao ay naglalagay ng tato. Nagpapalagay ng tato na yan. Yung mga tato na yun, yun skin deep lang yun. Pero ito'y talagang nakakapit at kahit anong sabunin ng gawin mo riyan, hindi basta matatanggal yun. Talagang kapit na kapit. Napakahirap na yun itanggalin. Pero itong ating pag-aaral binabanggit na ang kasalanan ay nakaukit. Parang Sa kanilang puso. Nakaukit sa kanilang puso. Ayan, pansinin natin, para maintindihan natin mabuti ito, ang Diyos ay nag-aalok na ano ba ang iuukit pagka tayo'y sumunod sa Kanya. Ayan, sa 31:33 ng Jeremias. Kasi ito po yung emphasis ng ating leksyon. Ang Diyos nag-aalok na iukit, isulat ang Kanyang sa ating mga puso. 31:33. Ganito ang wika. Kundi ito ang tipan na aking ipinakikipagtipan sa sangbahayan Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Narito, pag ang isang tao ay tumanggap sa Panginoon at nagtiwala sa Kanya, ang gagawin ng Diyos, isusulat niya yung Kanyang kautusan. Magiging bahagi ito ng buhay. Ang ibig sabihin, ito na yung pinagbubulay-bulayan ng Kanyang kaisipan. Kagaya ng sabi natin kanina, saan? Isip.
Kaya bago tayo gumawa ng anumang bagay, ito ba'y sang-ayon sa kalooban ng Diyos? Makaka-violate ba ako? Masasaktan ba ang Diyos? Yun yung konsiderasyon. Pero hindi ganun ang nangyari. Ang kanilang isinulat ay yung pagsalangsang doon sa kautusan. So mas gusto nila na laman ng kanilang puso at isip yung pagsalangsang, yung hindi pagsunod doon sa mga kalooban ng Diyos. Pastor, dito binanggit mo, binasa natin kanina na ang Panginoon ay magsusulat sa kanilang mga puso. Pero ang ginawa naman ng mga Israelita, na mga taga-Huda, hindi lang basta sulat, kundi iniukit. Talagang nakabaon. At yung nakabaon na yon ay yung kasalanan. Na Hindi yung kautusan eh. Hindi yung kautusan, kundi ang pinili nila na ibaon sa kanila ay yung kasalanan. Ibig sabihin talagang paghihimagsik. Oo. At yun ay minemeditate nila. Hindi ito nagkamali lang na sin by omission o sinasabi natin, kundi ito na yung talagang sinasadyang pagkakasala na resulta na ito nung nasisiyahan na silang sumuway. May kagalakan na silang salangsangin ang kautusan ng Diyos. Siguro may imagine natin kapag mayroong magtatayo at sasabihin nila salita ng Panginoon, ay sila pa yung magsasabing, huwag kang mga tuwiran ng ganyan, higit kami nakakalam dyan. Kaya hindi ganyan nakahulugan yan. At ipapairalin nila ngayon yung sarili ng mga kagustuhan. So ganito na kalala yung kanilang kalagayan na sila yung mga nag-aangkin ng mga pare, mga lingkod ng Diyos, pero sila naman yung may tahasang paglaban sa Diyos. Pastor, ito paano natin titingnan ito sa ating kapanahonan? Ito ba'y nagaganap din sa ating panahon? Ganon din, Pastor, kagaya ng ating ine-emphasize, alam nyo itong talata ng Jeremias na ito ay kinote din sa Hebreo na isusulat ng Diyos ang kanyang saan? Ang kanyang kautusan saan? Sa ating mga puso. Na pareho din. Ang ibig niyang sabihin, yung kabanalan na dala ng kautusan na siya pat mag-regulate at pumatnubay na tayo gumawa ng tama, ay hindi yun ang nasusunod. Kundi sinusunod ng tao yung kanyang likas, yung kanyang pagiging makasalanan na nagdadala sa kanya dito sa mga kapahamakan at mga pagsalangsang sa kalooban ng Diyos. So sa panahon natin ngayon, kung ang kautusan ng Diyos, ayan na, pupunta na naman tayo eh. Ay sasabihin mong, wala na yung mga kautusan yan eh, kung ano-ano pa yan eh. Pag-ibig na lang ito na nga, Pastor, ito na nga, Pastor, yung tinutukoy yun eh. Yung tuwiran ng salita ng Diyos, ay siya nilang binabaliktad pa at binabaliwala. At ang kanilang ipinapatupad o gusto nilang ipakita ay yung kung anong kanilang pagkaunawa at alin yung kanilang mga nakagisnan marahil na kaisipan o mga gawi. Ito pa rin yung gusto nilang pairalin sa halip na salita ng Diyos. Oo nga. Kaya nga, yung so masasabi natin, Pastor, na sa ating panahon ay nauulit-ulit pa rin yung ganitong karansan. Na narito nga si Propeta Jeremias na nagsasabi ng salita ng Panginoon ay ang mga tao naman ay kanilang tahasang pinabubulaanan ang salitang ito ng ating Panginoon. Tama yun, Pastor. Kaya nga, napakahirap ng ganitong kararagayan, lalong-lalo na sa karanasan ni Jeremias, na dumating doon sa punto na kung minsan ay ayaw niya na eh. Kasi napakahirap nga naman. Pero papansinin ninyo na ang karanasan ni Propeta Jeremias ay pwedeng ihambing sa karanasan ng ating Panginoong Hesus. Now, basahin natin sa Jeremias 11. Bumalik tayo, Pastor. Ang talata ay 18 hanggang 23. Jeremias Kapitulo 11, ang talata ay 18 hanggang 23. Ayan, Pastor. Pagkatapos ihahambing natin ito sa karanasan ng ating Panginoong Hesus nung siya'y natiro sa lupa na nagtuturo ng tama at nagpapairal ng mga aral na dapat bumago ng mga buhay. Okay, ganito, Mika. At binigyan ako ng kaalaman ng Panginoon tungkol doon. At naalaman ko na magkagayoy ipinakita mo sa akin ang kanilang mga gawa. Ngunit ako'y gaya ng maamong kordero na pinapatnubayan sa patayan. At hindi ko man nalalaman na sila'y nangangakatha ng mga kata laban sa akin, na nangagsasabi, ating sirain ang punong kahoy, 10 ng bunga na iyon, at ating ihiwalay siya sa lupain ng buhay, upang ang kanyang pangalan ay huwag nang maalala. Ngunit, o Panginoon ng mga hukbo, na humahatol ng matuwid, na tumatarok ng puso at ng pag-iisip, ipakita mo sa akin ang iyong kagantihan sa kanila, sapagat sa iyo inihayag ko ang aking usap. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga lalaki ng Anatot na nagsisiusig ng iyong buhay, na nagsasabi, ikaw ay huwag manghuhula sa pangalan ng Panginoon upang huwag kang mamatay sa aming kamay. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking parurusahan sila. Ang mga binata ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak. Ang kanilang mga anak na lalaki at babae
ay mamamatay dahil sa gutom at hindi magkakaroon ng nalabi sa kanila, sapagkat ako'y magdadala ng kasamaan sa mga lalaki ng Anatot sa makatwidbagay sa taon ng pagdalaw sa kanila. Okay, balikan natin, Pastor. Si Jeremias lumaki doon sa Anatot. Anatot. Ito yung kanyang nilakihan. Bayan niya ito eh. Oo. Kagaya sa atin dito, pagkabayan mo, baryo mo, kilala mo lahat yung mga tao, di ba? Dapat nga sila yung very proud eh, na may propeta. Hindi eh. Si kagaya ng ating Panginoong Hesus, papansin natin, may mga ilang paghihambing. Unang-una ay hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret, hindi rin tinanggap si Jeremias sa Anatot ng kanyang sariling bayan. Ultimong mga kapatid niya ay sinabihan siya na parang kulang ang kanyang pag-iisip nung siya nagtuturo eh. Pasensya na kayo dahil sa tala ng Marcos ay sinabihan siya ay out of his mind. Wala siya sa kanyang tamang pag-iisip. So mapapansin nito dito, ikalawa, ayaw nilang pakinggan yung tinuturo ni Jeremias. At pinagtangkaan ang kanyang buhay. Kung babaybayin natin yung karanasan sa Lucas, pansinin natin, Pastor, ha? Kapitulo 4. Balikan natin kasi pinag-usapan natin yung paghahambing ng ating Panginoong Hesus at ng karanasan ni Jeremias nang siya ay nagkatawang tao upang magdala ng pabalita ng kaligtasan sa mga tao. Ang talata ay, pansinin natin, simulan natin, Pastor, sa Kapitulo 4, ang talata ay 21, pababa, hanggang 25. Ganito ang wika. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. At siya'y pinatotohanan ng lahat at nangagtataka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kaniyang bibig. At sinabi nila, hindi ba ito ang anak ni Jose? At sinabi niya sa kanila, walang salang sasabihin ninyo sa akin itong talinhaga. Manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili. Ang anumang aming narinig na ginawa sa Kapernaum ay gawin mo naman dito sa iyong lupain. At sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Datapwat katotohanan sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw na Elias, ng sarhan ng langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, noong datna ng malaking kagutom ang buong kalupaan. At sa kaninuman sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta, sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng baong. Okay. Pastor, napansin nyo dito sa karanasan ng ating Panginoong Hesus, mismo doon sa lugar niya din, sa Nazaret. Hindi siya tinanggap ng kanyang bayan. At pinagsikapan pa niyang, kung babaybayin pa natin ang mga talata, sinikap nilang patayin ang ating Panginoong Hesus. Dito rin, kay Jeremias, ay mapapansin natin na ang sabi nila baka ikaw ay mapatay namin dito sa ating lupain. Kaya lumayas-layas ka na. Anong gagawin nila? Kung babaybayin natin, yung salita sa Hebreo dito ay parang lalasunin nila yung gagamitin na papatayin para manahimik na lang siya. Ayaw nilang mapakinggan yung pabalita kasi tinatamaan sila doon sa mga pabalita eh. Ito yung mahirap na bahagi na pag may nangangaral, kahit sa atin, sa pulpito, pag may nagsesermon, bakit nagagalit sila sa iyo, Pastor, o kaya sa akin? Kasi tinatamaan sila. Tinatamaan eh. Sasabihin, pinagpapatama tayo kung ano-ano pa. Pero hindi naman yun eh. Kung minsan pupunta ako sa iyong iglesia, hindi mo nga kilala yung mga tao eh. Bakit magagalit? Kasi sinaling, yung dalawang tabak na salita ng Diyos, tumatama sa kanila. Pero dapat, ang response ng isang mananampalataya ay tanggapin ito na mayroong kababaang loob na salamat dahil ang Diyos ginagamit ang pabalita para baguhin siya. Sa sabi, ang propeta Jeremias ay may mga mensaheng galing sa Panginoon, pero ayaw nilang tanggapin. Sapagat yun ay kumukontra doon sa kanilang mga gawi Tama yun. at mga paniniwala. Sinasabi ni Jeremias na kinakailangan sila magpasakop sa dumarating ng mga kalabang mga taga-Babylonia. Pero ang sabi nila, hindi. Kinakailangan labanan natin sila. So nandoon ngayon yung magkaibang kaisipan. At dahil dito, ay nagagalit ito mga taga-Huda. Pastor, maaari kayang nangyayari sa ating mga buhay na tayo ay binibigyan ng mga mensahe ng Panginoon pero ayaw din natin tanggapin. Kagaya ng karanasan ni Jeremias. Maraming beses, Pastor. Kahit sa iyo, kahit sa atin. Dumarating ko minsan kasi meron pa rin yung pride, yung pagmamataas. Marami tayong pinag-aralan at ayaw nating mapapahiya sa harapan ng iba. Kaya kung minsan, ay lunukin na lang natin. Kahit alam nating medyo mali na, anong ginagawa? Ay ipinaglalaban natin. Pero dapat hindi eh. Pagkamali, di tayo magpakumbaba. Aminin nating mali tayo at doon tayo itinataas ng Panginoon. Pero pagka ating ininsist na ito'y tama
At ang gusto lamang nating mapakinggan ay yung gusto nating mapakinggan, hindi yung pagtuligsa sa ating mga maling lakad, ay baka matulad tayo, kagaya ng mga taga-Huda, na dumating sa pagkasira at pagkasiphayo. Pastor, siguro napakagandang atin din bigyan ng pansin ito sa ating mga taga-subaybay. Ang katanungan ay, maaari kayang tayo tumatanggap din ng mensahe sa Panginoon, pero sa halip na atin itong tanggapin ay ang tinitingnan natin ay yung tagapagbalita o tagapaghatid ng balita at atin siyang hahanapan ng mali para ipakita, para mabaling na yung mensahe ng Panginoon ay mabaling mula sa atin patungo na doon sa nagdadala ng mensahe. At ito mismo ang karansan ni Jeremias. Siya yung may dala ng mensahe para sa bansang Israel, pero ang ginawa ng Israel, binalikan siya at siya pa yung hinahatulan at siya pa yung inisipan ng masama. Maari kayang sa ating mga buhay nagaganap din na kung may pabalita ang Panginoon sa atin ay salip na tayo ay tumanggap ng ating mga mali at tayo magpakababa sa harapan ng Panginoon at pagsisihan ng ating mga kasalanan ay ating pangahanapan ng mali naman din yung tagapaghatid ng balita na sinugo ng Panginoon. Sana po mga kaibigan ay kapulutan natin ng napakagandang aral itong karansang ito na kung nagkamali man ang Israel sa kanilang ginawang pagtugon, ay sana po ay huwag na po maulit sa atin. Na kung may mensahe ang Panginoon, ay pasalamatan natin ng Panginoon na itinuturo sa atin ang ating mga mali upang kung magkagayon, maituwid tayo at ang tayo mamuhay ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. So, Pastor, ano pang yung makitang karansan dito ni Jeremias na siya yung nagdala ng pabalita, siya yung nagdala ng pagsaway, ay siya naman ngayon sinasaway. Sa ganitong sitwasyon, ano ang naging damdamin ni Propeta Jeremias? Mapapansin natin, Pastor, dito sa Kapitulo 12, ang talata ay 1 hanggang 4, palibayin natin, lumabas din yung, sasabihin nating, natural na Jeremias. Na ibig sabihin natin ay yung natural na tao. Natural na tao. Kung na sino isang siya, makasalanan. Na apektado, meron din siyang mga Isa ibang nagagawing salita, kamalian. bago tayo magpatuloy, Pastor, isa ibang salita ay si Jeremias ay isang propeta ng Diyos. Alam natin na meron siyang malalim na relasyon sa Diyos. Pero huwag natin kakalimutan, si Jeremias ay isa ring tao na kagaya nating apektado pa rin. nagkakasala. Hindi pa siya sakdal. Yung term. Hindi, holy siya pero hindi siya sakdal. Kaya nga mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ang propeta Jeremias ay siya po ay banal pero hindi po siya sakdal, Pastor. At pag sinabi natin hindi siya sakdal, ay marami rin siyang mga struggle sa kanyang buhay, mga pagpupunyagi. At dito lumabas yung kanyang natural na likas na gusto niyang gumanti. Gusto niyang sumbatan ang bayan ng Diyos na tama na yung kanyang pabalitang dinadala. Ang Panginoon na ang nagpadala sa kanya pero ayaw nilang tanggapin ito. Kaya nga ang reaksyon niya dito sa Jeremias Kapitulo 12, Pastor, ang talata ay 1 hanggang 4 ay ating basahin. Ito yung naging tugon ni Jeremias sa kanilang pagsaway at pagtuligsa sa kanya. 12, 1 hanggang 4. Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 4. Ganito umika. Ikaw ay matuwid, O Panginoon, nang ako'y makipagtalo sa iyo. Gayon may makikipagmatuwiranan ako sa iyo. Bakit gumiginhawa ang lakad ng masama? Bakit nangatitiwasay silang lahat na nagsisigawa ng may lubhang kataksilan? Iyong itinanim sila, oo, sila'y nangagkaugat. Nagsisitubo, oo, sila'y nangagbubunga. Ikaw ay malapit sa kanilang bibig at malayo sa kanilang mga puso. Ngunit ikaw, O Panginoon, nakakakilala sa akin, iyong nakikita ko, at tinatarok mo ang aking puso. Itaboy mo silang gaya ng mga tupa sa patayan at ihanda mo sila sa kaarawan ng pagpatay. Hanggang kailan tatangis ang lupain at matutuyo ang mga damo sa buong lupain dahil sa kasamaan nila na nagsisitahan doon. Nilipol ang mga hayop at ang mga ibon sapagkat kanilang sinabi, hindi niya makikita ang ating huling kawakasan. Dito sa mga talatang ito, Pastor, ay maliwanag na ang propeta ay nagsabi at nagtatanong kung bakit patuloy na gumiginhawa yung masasama at yung may mga taksil na mga tao. At ang sabi niya ay parusahan mo sila. Talagang sinabi niya na sige na, dalahin mo na rin sila sa pagkapahamak at kamatayan. Kasi lumabas na rin yung kanyang, alam niyo, pagka ang isang taong naglilingkod sa Panginoon, kagaya sa lumang tipan at sa iba pang mga sa bagong tipan, kagaya ni Juan,
Hindi ba nang hindi sila tanggapin doon sa pinagpadalahan ng Panginoong Hesus sa kanila, sabi niya, Panginoon, sabihin mo na lang na Paulanan mo na ng bulog at kidlat sa mga yan. Para ayaw nilang tanggapin ang pabalita eh. Lumabas yung totoo dito. Yung Nalikas kanyang likas na pagiging makasalanan kagaya rin natin. Kaya nga, dito, hindi po kagaya ng ulitin natin, sabi niya ang Diyos ay matuwid, pero dito, tinanggap niya din na siya ay may mga pagkukulang din dito. Huwag nating titingnan ang mga mensahero ng Diyos na sakdal at wala ng kapintasan. Hindi. Ang mga lalaking, babaeng ginamit ng Diyos ng mga propeta, mga apostol, may mga kapintasan sila. Pero may struggle na gusto nilang pagtagumpayan sa tulong ng Panginoon. Kaya later on, na magsisisi rin ang Jeremias dahil ayaw niya. Nung nangyari yung kanyang kahilingan sa bayan ng Diyos, ay siya patuloy na tumangis. Dito po ay tumatangis siya eh. Kaya ang pamagat ng ating leksyon dito ay panaghoy o lament. Nang ibig sabihin ay nasasaktan siya, pero ayaw niya din ang bayan ng Diyos ay masira. Aha. At dito makita natin, Pastor, yung issue na tinatalakay dito ay ito yung kanyang katanungan. Bakit nagtatagumpay? Bakit mukhang pinagpapala pa yung mga taong hindi gumagawa nga ng tama? At marahil sa ating panahon, ay ganito din ang nagpapatuloy na kaisipan. Ay tayo yung nagtatapat. Sinasabi natin tayo ang bayan ng Diyos. Bakit para tayo yung hirap na hirap sa buhay? Bakit parang hindi tayo yung nananagana at kung sino yung mga walang kinalaman sa Diyos ay sila pang mukhang nananagana at mukhang pinagpapala. Pero dito makita natin, ito nga yung mga kaisipan na naisambulat din ni Jeremias sa harapan ng ating Panginoon. Nasabi mo nga ay dito lumabas yung kanyang natural na damdaming, Panginoon, ano nangyayari? Bakit? Ako nga, alam mo, puso ko, ako'y gumagawa ng tama, ako'y gumaganap ng kalooban mo. Itong mga taong ito, sila nga yung sinusumbatan, ay ngayon di para baga siya pang gustong pagalitan at siya pang gustong parusahan. Itong tanong dito ni Propeta Jeremias sa Panginoon, hindi lamang tanong ito ni Jeremias eh. Parang ini-express niya yung katanungan nating lahat pagka ganito ang nangyayari sa atin. Pag mula pa sa lumang tipan kay Job, ay mababaybay natin na nagtatanong din ng ganito, bakit ang masama ay umuunlad at gumiginhawa? Siguro baybayin natin ang kaunti, Pastor. Bakit nga kaya? Unang-una sa lahat, ito na ang kanilang, wala silang ina-anticipate na maganda pagkatapos ng kamatayan. Ano na? Kaya nag-i-enjoy na sila dito. So pinahihintulutan ng Diyos kasi walang kagantihan na mabuti ang kanilang ginagawa ngayon. Pero sa atin, samantalang tayo nagtatapat dito at naghihirap, ay meron tayong buhay na walang hanggan, merong langit na ipinangako, may bagong lupa na do'y wala ng sakit, wala ng karamdaman, walang away, ang ating lipunan ay magiging payapa. Napakaganda. Ito yung contrast na ipinapakita dito. So, samantalang tayo naghihirap na bayan ng Diyos, may mga pighati at mga pagsubok, ay meron tayong ina-anticipate na blissfulness na kaganhawahan sa darating na panahon. Pastor, Boli, babalikan natin yung sinabi natin kanina, na yun sa background ng Great Controversy. Ay talagang sa dakilang tunggalian ay nagkakaroon talaga ng tinatawag na collateral damage. Kung minsan nadadamay tayo at nagkakaroon tayo ng katanungan, bakit naganap ito? Ay sa kadahilanan nga na may paglalaban sa pagitan ng mabuti at masama at kung minsan ay may mga bagay na nangyaring ayaw natin, hindi rin gusto ng Panginoon, pero pinapahintulot din niya. At sa ganitong mga bagay ay huwag din tayong mabalisa o mabagabag sapagat ang importante mga kapatid ay alam natin kung saan tayo nakakampi at alam natin sa bandang huli, ang Diyos din ang siyang magtatagumpay. Pastor, din sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral ay binabanggit nang dumating ang sakuna, itong pagtuyo na naganap sa bansang Huda. At ito naman na nasuhula rin ng ating Panginoon ay ano naging kanilang tugon sa pagdating ng tagtuyong ito? Basahin natin, Pastor, ang Jeremias Kapitulo 14, ang talata ay 1 hanggang 10. Narito po yung karanasan na pinahintulutan ng Diyos na matuyo ang kanilang mga balon at ang mga nag-iigib pag-uwi ay walang mga dalang tubig. Baybayin po natin, Pastor. Okay. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Jeremias tungkol sa pagkakatuyo. Ang Huda ay tumatangis at ang mga pintong bayan niya ay nagsihapay. Mga bagsak na nangingitim sa lupa at ang daing ng Jerusalem ay umilanglang. At sinugo ng mga mahal na tao ang kanilang mga bata sa tubig. At sila'y nagsisiparoon sa mga balon at hindi nangakasumpong ng tubig. Sila'y nagsisibalik na may mga sisidlang walang laman. Sila'y nangapapahiya at nangalilito at nangagtatakip ng kanilang mga ulo. Dahil sa lupa na pumuputok, palibhas at hindi nagkaroon ng ulan sa lupain.
Ang mga mangbubukid ay nangapahiya, kanilang tinatakpan ang kanilang mga ulo. Oo, ang usa sa parang naman ay nanganganak at pinababayaan ang anak sapagkat walang damo. At ang mga mailap na asno ay nagsisitayo sa mga luwal na kaitaasan. Sila'y humihiwalay na parang mga tsakal. Sila ay nangalulumata sapagkat walang pastulan. Bagaman ang aming mga kasamaan ay sumasaksi laban sa amin, gumawa ka alang-alang sa iyong pangalan o Panginoon, sapagkat ang aming mga pagtalikod ay marami. Kami ay nangagkasala laban sa iyo. O ikaw na pag-asa ng Israel, na tagapagligtas sa kaniya sa panahon ng kabagabagan. Bakit ka magiging parang nakikipamayan sa lupain at parang gala na lumiliko na nagpaparaan ng gabi? Bakit ka magiging parang taong natigilan, parang makapangyarihan na hindi makapagdiligtas? Gayunman, ikaw o Panginoon ay nasa gitna namin at kami ay tinatawag sa iyong pangalan. Huwag mo kaming iwan. Ganito ang sabi ng Panginoon sa bayang ito. Yamang kanilang inibig ang paglaboy, hindi nila pinigil ang kanilang mga paa, kaya't hindi sila tinatanggap ng Panginoon. Ngayoy alalahanin niya ang kanilang kasamaan at dadalawin ang kanilang mga kasalanan. Narito, Pastor, parang yung mga pangungusap dito ay nagsisisi. Parang lang, ha? Dahil mapapansin ninyo, ang reaksyon ng Panginoon, nababasa niya yung puso eh. Pero alam niya na hindi yun talaga ang kanilang interest. Parang nagsisisi kami na dumating ang kahirapan, itong tagtuyot. Pero nakita ng Panginoon na hindi talaga yung Panginoon ang kanilang hinahanap. Kundi ang kanilang hinahanap, yung maibsan yung kanilang pagiging thirsty o yung pagkauhaw dahil walang tubig. Sa makatuwid, hindi yung tunay na tubig ng buhay ang kanilang hinahanap, kundi yung literal lang na tubig na magdadala ng kaibsan doon sa kanilang pagkauhaw. So, ibig sabihin nung nagkakaroon sila ng problema, lalapit sila sa Diyos ngayon. Pero, sabi mo nga, alam ng Panginoon ang kanilang puso. In fact, kung ating babasahin mabuti, ay bagamat sila lumalapit sa Panginoon, nandoon din yung para bang pagsumbat nila rin sa Diyos. Na bakit ka na, parang natitigilan ka? Ay alalahanin mo kami. Na para bagang ipinapakita rito ng mga Huda, sila'y lumalapit sa Panginoon, hindi para magpakumbaba at pagsisi sa kanilang kasalanan, kundi dahil meron lamang silang kailangan. Na parang meron pa silang kaisipan dito na pagsabihan ng Diyos na para bagang bakit wala siyang ginagawa, ay samantalang sila'y kanilang bayan. So makita natin dito ngayon tunay pa rin nilalaman ng puso na nabasa ng Panginoon na hindi sila matuwid sa harapan ng Panginoon. Tama yun, Pastor. Kaya nga, sa sitwasyong ito, yung kalamidad na dumating sa kanila ay nagpakita kung ano talaga ang kanilang, hindi pagsisisi eh. Remorse, yung word na ginamit dito. Na ang ibig sabihin ay, ine-expect nila yung resulta ng mangyayari. Kaya nga, ano ba tayo? Pagka tayo nakagawa ng isang masamang bagay, tayo ba'y nagsisisi dahil nasaktan natin ang Panginoon o dahil ina-anticipate natin yung bunga na kaparusahan? Ito yung issue dito eh. Kaya nga, mamamatay na sila dahil sa drought at kung ano-ano pa, ay hindi yung talagang lubhang paghanap sa Panginoon na nais nilang magsisi sa kanilang mga pagkilala sa kanilang mga maling gawi, hindi yun ang dinidiin eh. Okay, Pastor, sa ating buhay, nagaganap din ito, no? Kapag meron tayong nagawa at sabi natin halimbawa na isang lalaki nagnakaw, siya nahuli at nabilanggo, ay hinahanap niya ang pagsisisi, hindi dahil sa ayaw na niyang gawin, kundi pagkat siya ay nakabilanggo at ayaw lamang niyang mabilanggo. Parang ganito ang kalagayan. Ang kanyang pinagsisisihan, bakit siya nahuli? At hindi talaga yung hindi na sana niya dapat ginawa. At kumisan ganito yung ating mga puso at ito nalalaman ng Panginoon. Tama yon. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Nababasa niya ang laman ng ating puso at kaisipan. At dahil dito, magiging patas ang kanyang kapasyahan. Pastor, dito sa ating leksyon ay binamagit na si Jeremias ay nanalangin ng panalangin ng pamamagitan. Pero ang Panginoon mismo nagsabi na huwag na niyang ipanalangin ang Huda sa kanilang kabubuti. Anong ibig sabihin nito? Ibig ba sabihin nito, hayaan na lang ang masama sa kanilang kasamaan at huwag na natin silang ipanalangin sa Panginoon? Sa talatang 11, Pastor, pakibasa ng Kapitulo 14 ng Jeremias. At sinabi ng Panginoon sa akin, huwag mong idalangin ang bayang ito sa kanilang ikabubuti. So,
Anong ibig sabihin nito? Tayo kasi tinuturuan na ipanalangin natin ang ating kapwa. Kahit sila gumagawa ng masama, ipanalangin natin sila ay gumawa ang Panginoon sa kanilang puso upang sila ay manumbalik pa. Pero dito sinasabi ang Panginoon mo ng salita, huwag mo na silang ipanalangin at huwag mo hangarin ang kanilang kabubuti. So, Again, babalik tayo ang Diyos alam niya na yung nilalaman ng kanilang mga kapuso. Dumating na sila dun sa punto na tumigas na talaga yung kanilang puso. Anumang pagpapaalala, panalangin, pabalita ang dadalhin sa kanila, ayaw na nilang tanggapin ito. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, huwag na, Jeremias. Bagamat, ang leksyon dito ay hindi ba dapat patuloy tayong manalangin? Oo, sapagkat ang Diyos gumagawa pa rin ng patuloy. Pero dito, Diyos na ang nagsabi kasi dumating na sila. Alam niyo, yung period na ito ay nariyan na ang kalaban. Papasok na ang mga taga-Babilonya. Hindi na yun mapipigilan. At sila na ay nanindigan na hindi sila susuko, lalaban sila anuman ang mangyari. Ang sabi ng Panginoon ay, mag-submit lang kayo, magpasakop kayo at hindi kayo sisirain ng bayang Babylonia. Pero hindi, nanindigan sila ng wakas na paninindigan. ibig sabihin, kaya sinabi ito ng Panginoon, ay alam na niya ang puso ng tao na talagang eto na, wala nang panahon at wala nang magagawa. Talagang tinindigan na nila na sila ay hindi susunod. Kasi ang payong binibigay dito ni Jeremias, sila ay magpasakop sa mga dumarating ng mga kalaban. Sila ay makipagkasundo, sila ay makipag-usap. Pero ang sabi ng mga taga-Huda, hindi, lalaban tayo. At huwag natin kakalimutan, nasa atin ang templo na para bagang dahil doon ay magtatagumpay sila. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mo nang ipanalangin pa ang kanilang ikabubuti dahil tiyak na ang kanilang pasya. Ito nga sinabi mo, alam na ng Diyos at wala nang magagawa pa, kundi talagang kahit ano pa ang mangyari, yung pa rin ang kanilang pasya. Kaya sinabihan si Jeremias na huwag mo na idalangin pa dahil ayan na. Nandun na sa punto na kung sasabihin natin doon sa terminolohiya ng bagong tipan, ay nagkasala na sila ng kasalanan na walang kapatawaran. Wala na, dahil wala sa kanilang panukala ang magsisi. Oho. So, Pastor, dito sa ating pag-aaral ay, kapag ang mga bagay na nangyari ay hindi na natin maunawaan o maipaliwanag, anong pag-uugali ang dapat na nating ipakita? Dapat ay magpasakop pa rin tayo sa Panginoon. Dahil yung pagpapasakop sa Panginoon, bagamat di natin naintindihan, ang Panginoon ay mayroong panukala na napakabuti para sa atin, kagaya ng ating binasa nung nakaraan. Ang plano ng Panginoon ay hindi masama para sa atin. Kung pinahihintulutan niyang mangyari ang sunod-sunod na mga sakuna, trahedya sa ating buhay, magtiwala pa rin tayo sa Kanya dahil ang Diyos ay hindi nagkakamali. Sabi nga nung awit na kuminsan ay lagi nating napapaginggot, hindi nagkakamali ang Diyos, Pastor. Alam niya kung anong pinakamabuti para sa atin. Ibig sabihin ay marami mga bagay na talagang hindi natin maunawaan. Siguro sa kaisipan din ng ibang mga taga-Huda, hindi nila maunawaan paano mangyayaring sila ay sasakupin ng mga kalaban ay samantalang sila ay bayan ng Diyos. Hindi nila maunawaan ito magaganap sa kanila sapagkat sila ay bayan ng Diyos. Hindi nila maunawaan na bakit sila kinakailangang kubkubin ng mga kalaban at hindi sila ipagtatanggol ng Diyos. Hindi nila maunawaan. Kuminsan sa ating mga buhay, marami mga bagay din na hindi natin maunawaan, Pastor. Pero kagaya na nga nabanggit mo, ay magtiwala tayo. Magtiwala tayo sa Diyos at alam ng Diyos ang pinakamabuti. Marami mga bagay na hindi natin kayang unawain. Subalit, ang leksyon binibigay sa atin ay magpasakop tayo sa panukala ng Panginoon sapagkat alam ng Diyos ang pinakamabuti. Marami mga bagay na hindi natin kayang taliwanag. Marami mga bagay na hindi natin kayang unawain. Subalit, it's ang tiyak. Kung tayo po ay magpapasakop sa Diyos, gagawin niya ang pinakamabuti sa bawat isa atin. Pastor, ang iyong mga pananalita at paanyaya sa ating Mga kaibigan, huwag nating questionin kung anuman ang panukala ng Diyos sa ating buhay. Kung tayo'y dumaraan sa mga pighati at mga kahirapan, ginagamit ng Diyos ang mga bagay na ito upang tayo'y linangin ang ating likas na maging kagaya niya. Pastor, napakabuti ng ating leksyon. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kasama pa rin natin siya sa lahat ng panahon. Okay, maraming salamat. Tayo po'y dumako na sa ating panalangin. Dakila at banal namin Diyos na mahabagin po sa lahat, kami muling lumalapit sa inyong banal na luklukan. Kinikilala kayo ang Diyos ng aming mga buhay. Tunay o Diyos na maraming mga bagay na hindi namin kayang maarok ng aming kaisipan ng pagkaunawa. Maraming mga pangyayari hindi namin alam kung bakit nagaganap sa aming mga buhay. Subalit kagaya po ng leksyon na amin po pinag-aralan, kami po ay nagpapasakop at kung ano ang inyong banal na panukala, inyo pong papangyarihin. Kinikilala po namin, O Diyos, hangad niyo ang pinakamabuti sa amin. Hangad niyo ang aming magandang inaharap. Hangad niyo ang aming pagtatagumpay.
alalayan lang kami patuloy, Ama, ng inyong biyaya at kapangyarihan, anuman ang aming maging karansan. Kami po ay meron lamang kapasyahang magpapakalapit-lapit sa inyo, magpapasakop sa inyo at gagawin ang inyong mga banal na kalooban. At muli, Panginoon, hinihiling po namin, tangi po ang inyong mapagpalang kamay, ipatong na muli sa bawat isa po na sumusubaybay ng programang ito. Saan man sila naroon, anuman ang kalang kalagayan, anuman ang kanilang mga dinaraanan sa buhay, mangyari nawa, O Diyos. Makita nila ang inyong gabay sa kanilang mga buhay sa araw-araw. Makita nila, O Diyos, ang inyong banal Espiritu, nagbibigay sa kanila ng pagkaunawa at makapangyarihang gumagawa upang kumagkagayon, mapabuti ang bawat isa at ang kami maakay lamang sa mga pagpupuri at pagpapasalamat at pagpapasakop sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Ama, na inyong tinugon ang aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral at sana po'y managana kayong lahat sa biyaya at pag-ibig ng ating mahal na Diyos. God bless you all.